Ito, pakinggan nyo itong sagot ni Kangkong. Ito si Kangkong, putay nan to, matigas ang mukha talaga nito eh. Ganito kabobo ito si Kangkong na ito, tingnan ninyo. Press conference naman sa Kamara kamakailan ay sinabi ni Congressman Jay Kong-hoon na tahimik naman ang lahat kung wala lang daw tanang nag-aambisyon kagad na maging presidente. Buwelta naman ni De La Rosa dito. Atat si Inday Sara na maging presidente or yung boss nilang atat maging presidente sa 2028 kaya dinidemolish nila si BP Sara. Which is which? Ayun, so yun nga, yung sinabi nga kasi ni Kangkong, subukan nating i-retrieve. Ito yung kanyang sinabi, mga bossing. O, pakinggan natin ha. Wait lang, sana ba? Yan, panoorin ninyo yung sinabi niya tungkol kay BP Sara kung saan daw ba nagsimula etong mga pangyayaring ito. Sige, play. Nagsimula lang naman lahat ng kaguluhan na ito noong mangarap ang ating Vice Presidente na maging presidente ng maaga. Putang ina niyan. Alam mo talaga ito si Kangkong may kabobohan, no? Nangarap daw si Inday Sara na maging presidente ng maaga? Paano nangyari yun? Nangarap si Inday maging presidente ng maaga? Puta, ayaw nga niya. Meron Run Sara Run movement, sir. Hindi nga niya dininig yung panawagan ng sambayan ng Pilipino tumakbo siyang presidente. Si Amy Marcos na ang nagsabi, sir, na kaya sila lumapit kay Inday Sara kasi nga alam nila tatakbo si Inday as presidente. Sa survey, 58% po siya, si Bongbong at 28%. Si Leni Robredo mas mababa. Pinipilit ng sambayan ng Pilipino si Inday Sara na tumakbo ng presidente, pero hindi nga po siya tumakbo, sir. Hindi po siya tumakbo, bossing. Ayaw niya dahil nga maliliit pa daw yung mga anak niya, gusto niya ng may time. So ngayon, nung nalaman ng mga Marcos na hindi na siya tatakbong presidente, kinausap na siya na baka naman pwede mag-vice president ka kay BBM. Kasi hindi tayo mananalo kay Leni. Di ba sinabi niya yun? Nang tinapay talaga naman. No? Saan ka ba kasing planeta nakatira para hindi mo marinig at maintindihan yun? Ayaw nga ni VP Sara maging presidente, sir. Anong sinasabi mong nangarap maging presidente? Tangina, sobrang pagkasipsip nyo naman kasi. Wala na kayo sa reasoning. Palpak yung mga ninyo, script ninyo. Pinagsasabi nitong nung nangarap si Inday Sara maging presidente. Presidente si Inday kung hindi lang siya, kung nakinig siya sa tatay niya, presidente sana siya. Pinagsasabi mo. Nung mangarap ang former president na paupuin yung kanyang anak. Ha? Paupin yung kanyang anyak? Anong anyak? Manyak? Sir, hindi nangarap si PRRD na paupuin yung kanyang anyak. Sinasabi ni PRRD nga na ang pagiging presidente hindi para sa babae. Intindihan mo yun? Hindi para sa babae yung pagiging presidente. Di ba? Ang dami pa nga nagalit sa kanya nun eh. Nagalit si Leni, nagalit si ano daw, masyado daw sexist yung statement. Pero lagi din sinasabi ni PRD na okay na, wag ka nang magpresidente, Inday. Okay na, naging presidente na ako, naging vice ka na, wag ka nang magpresidente, it's not worth it. Sabi ni PRD. Nakikinig ka ba, Kangkong? Puros kasi kayo propaganda eh. Di ba sabi ni PRRD, wag na, it's not worth it. Kung ikaw ay nagtatrabaho ka na presidente, walang kwenta maging presidente. Pero kung presidente ka, katulad ka ni Bongbong na pasarap lang sa buhay, ang sarap maging presidente. Ayaw nilang mag-ama. Hindi sila sabik sa kapangyarihan katulad yung mga kupal kayo. Kasi kahit na ang daming nagre-request na tumakbo si Baste sa Senado, ang dami nagre-request na tumakbo si PRD sa Senado, nagre-request na tumakbo si Pulong sa Senado,
Hindi nila ginawa. Bakit? Hindi sila ganid sa kapangyarihan katulad nyo. So wag mong sasabihin na nangarap sila na maging presidente yung anak nila because in the first place, Inday Sara dapat ang presidente ngayon. Kung mangangarap lang sila, nung nakaraang 2021, grabe ang panawagan ng taong bayan para magpresidente si Inday Sara. Grabe naman to. Pinagsasasabi nito ni Kongkon na pangarap ni PRRD paupuin yung anak niya. Ayaw niya, sir. Ayaw niya. Wala siyang pake. Di niya gusto. Saan ba nanggagaling yung balita mo? Puros kasi kayo kung ano ginagawa niyo sa Kongreso. Yung totoong issue ng bayan, di niyo na alam. Na maging presidente ka agad. Doon naman nagsimula lahat ng ito. Nakita naman natin ng ating presidente, si Presidente BBM, napakamahinahon na leader, nagsimula lang naman lahat. Mahinahon daw na leader? Si BBM? Si BBM mahinahon na leader? Baka walang alam na leader. Walang alam. Hindi niya alam kung ano yung sinasabi niya. Hindi niya alam paano bagyo. Hindi niya alam kung ano gagawin niya. Hindi niya alam na yung mga nagpunta sa sa KOJC, mga pulis doon, ang daming baril. Sabi niya, wala. Ang dami niyang hindi alam. So, walang malay na presidente pwede. Pero yung presidente na mahinahon, talagang mahinahon siya kasi wala siyang alam eh. Mahinang leader. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.